Yan ang pinractice nila, guys. Mga barko yan ng China, ayan, o, yan. Tapos, nagpapadala sila ng mga, mga jet fighter, pinapadala nila, pinapatawid-tawid nila dyan. Tapos, andito si Shandong. Ito yung bago nilang aircraft carrier, bago nilang warship. So, meron kang 13 dito, plus 8, plus yung Shandong, yung bago nilang warship. Kaya po napabalikwas bigla ang ating army. Maghanda tayo, guys. Handa tayo. Ito mga kutsero, this is relevant. And this is very important. Kasi, sure na damay tayo dito. Di ba kahapon, tinapik na natin to na mukhang mag-uumpisa na ang gera. Mag-uumpisa na ang gera sa for the invasion of Taiwan, mga kutsero. Mukhang nandyan na. I think, malapit na tayo doon sa threshold. For 2 reasons. One is, malapit na 2027. At meron pang isa na parang feeling ko ito yung mas mahalaga para kay Winnie the Pooh, kay Xi Jinping. So, para sa akin, mamadaliin niya yung invasion ng Taiwan. Ito kasi nangyari. So, syempre kahapon, pinag-usapan natin ito. Sinabihan po ni General Browner ang ating mga sundalo na ready kayo dyan, ready kayo dyan. Kailangan tumulong tayo sa pag-recover ng mga civilian na Pilipino sa Taiwan kung may mangyayari. Natatawa nga ako sa comment ni Professor Clarita Carlos, which made me think mukhang dapat nga tinanggal ka sa NSA kasi parang kinontra niya si General Browner Sabi, nagtatanong lang naman daw siya, sabi niya. Parang willing daw ba parang something to the effect of handa ba nating isuko ang buhay ng mga sundalo para lang kunin yung mga tao dun sa Taiwan in case magkagera. Tapos may mga nagko-comment sa ilalim. Sabi, hindi, trabaho yan ng DFA, trabaho yan ng OWA, etc. Gera? OWA? Gera? Pupunta DFA? OWA? Gera gagawin nila dun. Alam nyo wala tayong embassy sa Taiwan. Ang meron lang tayo dun, MECO. Office lang. Palagay nyo, makakatulong ang isang opisina sa 250,000 na OFWs na nandoon? Come on. Pero I'm pretty sure alam na ni Professor Clarita Carlos. At sana po ako umaasa pa rin na sumusuporta pa rin siya sa administrasyon kasi mahusay naman si Professor Carlos. Kaso nga lang, tulad ng sinabi ko sa inyo ilang beses na, kapag kasi kumampi ka sa Duterte, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, nawawalan ka ng moral, common sense, at logic. This is a serious topic. Nag-live fire exercise na ang China sa Taiwan. Nag-practice na sila kung paano bobombahin ang Taiwan. Nagpalipad sila ng mga missiles. So mukhang mas malapit tayo ngayon sa gera sa Taiwan than ever before. Ano ho ba ang ginawa ng China? Nag-practice sila ng blockade. Ito. Yan ang pinractice nila, guys. Mga barko yan ng China. Ayan. Barko yan ng China, nakapaligid. Ayan. Tapos, nagpapadala sila ng mga jet fighter. Pinapadala nila, pinapatawid-tawid nila dyan. Tapos, andito si Shandong. Ito yung bago nilang aircraft carrier. Bago nilang warship. Plus 8 warships. So, meron kang 13 dito, plus 8. Plus yung Shandong, yung bago nilang warship. Yan yung ginawa nila. Kaya po napabalikwas bigla ang ating army. Kaya napa-announce bigla itong ating army. Si General Browner, napasabi siya bigla. Maghanda tayo, guys. Handa tayo. Kasi nga, ganito yung ginawa ng China. Imagine, pinractice nila kung paano iipitin si Taiwan. Ang mali nila, documented to. So, sabihin, dahil documented ito, makikita ngayon ng mga kaalyado. Mapagpaplanuhan kung paano kukontrahin to. Baka red herring. Kunyari lang, ito yung strategy. Pero for sure, pinagpaplanuhan na lahat ng contingencies yan. Hindi lang ito ang pinagpaplanuhan nila dyan, meron pang iba. Tingnan nyo pag ito naganap, tingin nyo ba titigil sila sa Taiwan? Alam nyo ang gagawin ng China? Itagaan nyo sa bato, itong sasabihin ko. Hindi ko sila titigil sa Taiwan. After Taiwan, bababa sila ng Pilipinas. Mas mahina tayo Pag na-occupy na tayo, saka yan aakyat. Pupunta yan kay South Korea, pupunta yan kay Japan. Akala nyo ba titigil sila sa Taiwan? No, hindi ko sila titigil dyan. Expansionist po ang China. Hindi ko sila titigil hanggat hindi na nagiging probinsya ang Pilipinas. Sana na lang hindi mangyari. Delikado yan, guys. Ito ho yung balita tungkol dyan sa topic na yun. Walang China ng mga rocket sa ikalawang araw ng kanilang military drill sa Taiwan. Ayon sa Taipei, halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing ang nakapalibot sa kanilang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Sa hudyat ng People's Liberation Army ng China,
pinakawalan ang long-range live-fire rockets. Kita ang makapal at maitim na usok sa tinarget na lokasyon. Bahagi ito ng ikalawang araw ng military drills ng China sa bahagi ng Taiwan. Mas dumami pa ang mga barkong pandigma at eroplano ng China. Halos 100 aerial at naval assets ng Beijing ang nagsasagawa ng live-fire rocket strikes. Sentro ng pagsasanay ang pag-atake sa mga pantalan at energy facilities pero walang binigay na detalye at lokasyon. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 76 Chinese military aircrafts at 15 Navy ships ang nadetect sa Taiwan sa nakalipas na araw. Hindi raw nila alam kung hanggang kailan ang military drills ng mga Chinese, kaya mas naghigpit sila ng seguridad para hindi ito mauwi sa biglaang paglusob sa Taiwan. Nakabantay raw ang gobyerno sa umiinit na tensyon ng China at Taiwan. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Kinumpirma naman ng PCG ang pagpapadala nito ng eroplano sa Palawan ngayong araw matapos maispatan ang isang Chinese research vessel. Hindi lang namataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel, kundi nakapasok pa sa archipelagic waters ng bansa. Pag ho kayong pakampante, Philippine Coast Guard. Pag ang pinag-uusapan ay China, wag ho kayong papakampante. Kasi ho, meron hong balita, neto lamang hong Pebrero, na ang China ay gagawa ng undersea station. Saan? Sa South China Sea. Malapit sa Kalayaan Island Group. Yun ho ang chismis. Kapansin nyo ho, recently mga kochero, ang daming mga drones, underwater drones na nakikita. Kabayta ako sa inyong balita ha. China plans deep sea space station to study 70 billion tons of methane reserves. Minamapa nila yung ilalim ng dagat ng Pilipinas. Minamapa na nila guys. Kasi gagawa sila ng deep sea station. A deep sea research facility with the potential to transform marine exploration has been given the green light in China. The SCMP, South China Morning Post, reported that this facility will come up with resource-rich and strategically important South China Sea after years of debate and reviews. Imagine, gaganyan sila sa ilalim ng EEZ natin. Alam niyo ba mga kochero na bawal yun? Kaya ho mga kochero, gigil na gigil ngayon itong mga Coast Guard tsaka plan. Kasi gagawin na nila yan. Running na by 2030. Oh. Ilang taon na lang yan. 5 taon na lang yan. So, ibig sabihin, miminahin na nila yung natural gas sa ilalim ng West Philippine Sea. Unilaterally. Kahit wala sa ano nila, kahit wala sa jurisdiction nila, miminahin na nila. Kaya ako sabi ko kanina, huwag masyadong pakampante doon sa research vessel kasi baka minamapa nila yung ilalim ng tubig ng Pilipinas para malaman nila kung paano patatakbuhin yung kanilang mga submarine para itayo yan. Ang tanong mga kutsero, kung 2027 pa yung target nila ng pananakop ng Taiwan, bakit parang nagmamadali? Bakit parang napakaaga yata ng kanilang preparation? Yung iba sinasabi, it's because of the visit of Pete Hegseth sa Pilipinas. Na-trigger daw sila ng pagbisita ni Hegseth at sa Pilipinas at sa Japan. Kasi dahil daw dito, dahil sa pagbisita na yan, napatunayan na ang Trump administration ay lumalaban talaga ngayon sa China. Sabi, the Trump administration would truly prioritize and shift to this region of the world in a way that is unprecedented. Today, it's the Philippines. Tomorrow, it's Japan. It will be Australia and South Korea and other nations in this part of the world, sabi ni Pete Hegseth. Declaring that America first does not mean America alone. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth heaped praise on Japan, declaring in Tokyo on a swing through the Indo-Pacific that Japan is our indispensable partner. Take note, and this is very important, in deterring communist Chinese military aggression. Malinaw na malinaw to. So, hindi lang pala trade war ngayon na magaganap, guys. Hindi lang trade war. Mukhang meron na rin kinetic. Kasi nga, parang nagmamadali itong si Xi Jinping. Kung di aayos ang sitwasyon ng military. Kung magiging patuloy ang insecurities ni Xi Jinping, ni Xi Jinping sa kanyang pamumuno, the Taiwan conflict will begin sooner rather than later. At pag nangyari yan, it is inevitable just by virtue of our location. Dahil lang kapitbahay natin ang Taiwan, madadami tayo dyan. Wala tayong choice. Tingin nyo ba, hindi nila papasukin ng Batanes para magamit yan bilang isang base militar laban sa Taiwan? Do you think exempted ang Batanes? No. And hopefully, when that arrives, we'll all be ready.